Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagbabala ang Malacanang sa isang audio deepfake ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumalat sa isang video streaming platform. Nel, ano ba ang nilalaman ng video na ito at ano na ang ginawang aksyon ng palasyo ukol sa lumabas na deepfake audio? Sila nakikipag-ugnay na ang Malacanang sa Department of Information and Communications Technology, National Security Council, National Cybersecurity Interagency Committee at iba pang private sector stakeholders upang makasolusyonan ang pagkalat ng malisyosong paggamit ng video at audio deepfakes at iba pang artificial intelligence o AI content. Kasunod ito ng pagpo-post at pagkalat ng isang video content sa isang video streaming platform na nagmanipula ng audio na kaboses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig sa naturang deepfake audio ang umano'y pag-uutos ng Pangulo sa sandatahang lakas ng Pilipinas na kumilos laban sa isang partikular na dayuhang bansa. Binigyan din ng Malacanang na walang iiral na ganitong direktiba. Ang deepfakes ay isang advanced na anyo ng digital content manipulation gamit ang Generative Artificial Intelligence o AI. Umaapila ang Presidential Communications Office o PCO sa publiko na maging aktibo sa pagtukoy at labanan ng maling impormasyon, maging mapanuri at responsable sa nilalaman sa pinipiling ibahagi sa digital space. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalat at gamitin ang ating puwersa para matigil na itong mga pambubuli. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Ipinarinig ni Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeffrey Ian D. sa media kanina ang kumalat na audio na katunog ng boses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig dito na ipinag-utos ng Pangulo na gumanti partikular ang militar laban sa China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kung pakikinggan, aakalain mo na talagang si PBBM ang nagsasalita sa recording. Ngunit binigyang diin at nilinaw ng DICT na peke at artificial intelligence o AI generated ang boses ng Pangulo. It is fake. It is not the President's voice. Kinumpirma rin ng Presidential Communications Office o PCO na peke ito. Ipinabura na ang audio-video mula sa social media platform na YouTube pero mayroon pa rin anyang ibang lumitaw na kopya nito. Bunso nito, makikipagtulungan ang DICT sa ibang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP para maimbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Sakaling matunto nila ang mga gumawa at nagpakalat nito, posibleng kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. We don't have any leads yet. Don't worry, we'll let you know. I think it would be more appropriate for us to forward this to the National Bureau of Investigation and the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Dagdag pa ng kagawaran, hindi dapat ipagsawalang bahala ang isyu dahil unang beses itong ginamit ang boses ng Pangulo para magpakalat ng pekeng impormasyon hinggil sa policy statement sa West Philippine Sea at seguridad ng buong bansa ang nakataya rito. In the past kasi, the voice of the President and other past presidents were used for jokes. May pinapakanta pa nga sila, binivideoke, etc. Sumasayaw. These are harmless. Para naman sa National Security Council, maaaring may naglalabas ng pekeng video ay dahil sa ginagawang balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. Paglilinaw ng NSC, walang paghahanda para sa gyera at ang balikatan exercises ay bahagi lang ng kasunduan sa ating mga kaalyadong bansa. This is not a prelude to war. This is just a preparation of both countries for whatever threat there may be in accordance with the Mutual Defense Treaty. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.